Hinintay ko lang yun eh. Hinintay ko lang yung tawag sa akin. Kaya mabuti na naman tinawagan ako. Okay, 1 minuto na po makalipas sa alas 12 ng tanghali. At araw po ngayon ng Huwebes. Ika-12 ng buwan ng Marso. Ang bilis talaga ng araw, no? Ha? Mukhang matatapos na naman ng Marso. Magugulat na naman tayo. 12 na eh. E di, sweldo na ba sa no? Bukas hindi pa. At 13 lang. Pwede? Pwede si sweldo at 13. Alanganin. At 13 bukas eh. Biyernes na. Alanganin, ano? Kaya pwede rin. Okay, tabayanan natin yan. Anong din naman kami dito sa opisina namin eh? Iba eh. Ibahin nyo kami. Iba to eh. Advance na advance ha tayo ka 13 ha. Okay, samahan po ninyo kami hanggang una ng hapon. Kasama namin ang buong bumubuo na reportorial team ng DWIC Radio at Aliw 23 TV. Ganun din po ang bumubuo na reportorial team ng DWIC Radio at Aliw 23 TV. May bago ata tayong reporter ngayon, ano ha? Okay, nadagdag po sa bilang ng ating mga reporter na magbibigay sa atin ng mga pangunahing at mga preskong mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes. At ito pa rin ang ating palatuntunan. Senyor Balita! Umuna sa ating mga balita. Panukalang bigyan si Pangulong Marcos ng kapangyarihan na suspendihin o bawasan ang excise tax sa langis. Aprobado na po in principle sa committee level ng Senado. Senyor Balita! Inflation sa bansa. Namimiligro pong lumobo. Natural. Ano nga mangyayari? Talagang din natin may iwasan yan. Namimiligrong lumobo, sakali. May sakali naman. May pasubali na magpatuloy ang lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Mapipigilan ba, engineer? Palagay mo mapipigilan? Naku, wala. Ang lakas ng iling ni engineer. Malabo. Parang malabo. Senyor Balita! Ikatlong sunod na araw ng big time oil price increase. Naku, ayaw lang senyora ko. Talaga wala kami magawa. Umarangkada na po. At naku, pag-aangkat po ng biofuel, iminungkahin na muna. Senyor Balita! At matapos pong ipansempina kaugnay sa testimonya ng 18 dati umanong Marines, dating Congressman Mike Defensor dumating na po sa NBI. Senyor Balita! At 4 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At bago po namin ihatid sa inyo ang pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes, ihahatid muna namin sa inyo siyempre pa ang whether you like it or not ang lagay ng ating panahon. Ihahatid yan sa atin muli ng ating suki dyan po sa Pag-asa sa katauhan po ni Ginoong Benny Estareja. Mr. Estareja, magandang tanghali. Magandang tanghali po sa inyo. Sa ngayon po yung minomonitor natin na bagyo. Tropical storm with international name na Nuri. Patuloy po yung paghina nito sa ngayon. Naging tropical depression na lamang. Higit 1,300 kilometers silangan po ng Visayas. Wala pa rin direktang epekto po sa ating bansa at patuloy o unti-unting lumalayo sa ating kalupaan. Tanging sa may Dinagat Island, sa Surigao del Norte, mataas yung tsansa ng ulan dahil dun sa buntot nitong bagyo. Habang natitirang bahagi ng bansa, asahan yung generally fair weather conditions. Merong epekto ng malakas na amihan over Luzon and Visayas. Magdadala lamang ng mga mahihinang pag-ulan dito sa bahagi po ng Cagayan Valley, sa Aurora, Apayao and Kalinga. Habang ang natitirang bahagi ng bansa, may mga isolated light rain sa mga ilang lugar. May mga lugar din po kagaya dito sa Metro Manila, for example, at yung mga nearby areas na maliit lamang yung chance ng mga pag-ulan kung meron man mga saglit na pag-ambon. At sa bandang Mindanao, lalo na sa may southern portion, may mga localized thunderstorms naman or pulupulong pag-indat, pagkulong. Dahil po malakas yung amihan natin, ina-expect na medyo mababa pa rin yung temperatura, lalo na po sa madaling araw. Kung baga dito po sa may Baguio City, for example, for the last few days, nasa 13 to 14 degrees yung temperatura sa madaling araw. Habang dito sa Metro Manila, nitong mga nagdaang araw, and even in the coming days, possible po yung 20 to 21 degrees na minimum temperature. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estareja, magandang tanghali.
Maraming salamat, Mr. Estereha. Ayan, direktamente mula po sa Pag-asa nagatid sa ating orasan. 6 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Pero entra na tayo habang kayo'y patuloy sa inyong pananghalian. Entra na po tayo sa pinakadetalye ng ating mga tampok at mga pangunahing mga balita. Sa mga detalye ng ating mga umaaribang mga balita. Aprobado na in principle sa committee level ng Senado ang panukalang bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. At ito ay sa harap po rin ng epekto sa bansa ng nagpapatuloy na tensyon dyan po naman sa Middle East. Ayon po kay Senate Committee on Ways and Means Chairman Pia Cayetano, suportado po ng lahat ng miyembro ng komite ang pagkakaloob ng emergency power dyan po sa Pangulo. At sa unang hearing ng komite, ipinaliwanag po ng mga economic managers ng pamahalaan na may ibsan ang inflation kapag isinispindi o binaba ang excise tax sa langis. Sa ngayon po, in principle pa lamang ang approval sa pagbibigay ng emergency power sa Pangulo dahil isinasapinal pa ng Department of Finance at Department of Energy ang mga detalye na ilalagay dito at inintay din ng Senado na aprubahan ang bersyon ng Kamara. Senyor Balita! Samantala, inflation sa bansa posibleng maepektuhan sakaling magpatuloy pa ang lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly. Malaki ang posibilidad na maapektuhan ng husto ang inflation ng bansa sa susunod na 2 buwan sakaling magpatuloy pa ang lumalalang tensyon sa Middle East. Ito ang sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Rosemary Edilion sa ginanap na briefing ng House Committee on Ways and Means kaugnay sa implementasyon ng excise tax sa langis. Ipinresenta kasi ni Edilion ang 2 senaryo na kanilang nakikita para sa Marso at Abril sa usapin ng presyo ng produktong petrolyo pati na ang epekto nito sa inflation rate. Anya kung ang Dubai crude prices ay mananatiling mas mataas sa $80 kada bariles o hanggang $98 hanggang sa Mayo ay asahan na natataas ng 13.65% ang diesel sa Abril. Sa ikalawang senaryo naman, kung isasara pa rin ng Iran ang Strait of Hormuz at sasampa sa $140 kada bariles ang krudo hanggang Setyembre, papalo ang presyo ng diesel sa worst case na 53.92%. Pagdating sa inflation, ipinaliwanag ni Edilion na maaaring umabot sa 4.5 hanggang 5.1%. Ang bilis ng pagtaas ng presyo ngayong Marso o 6.3 hanggang 7.5% kung mas mataas ang Dubai crude prices. Sakali namang tuluyang suspindihin ang excise tax sa langis kung saan 6 na piso ang ipinapataw sa diesel, bababa umano ito sa 67.50 pesos o 90.4 pesos. Kung worst case ngayong buwan, sa gasolina naman ay 10 piso ang excise tax. Posible itong bumaba sa 59 pesos kung sususpindihin ang implementasyon. Mo dito ay hindi umano makaliligtas ang mga kumukonsumo ng kuryente dahil nasa 16% ang nakikitang pagtaas sa singil sa kuryente. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly Mendez. Direktamente mula pa rin sa Kamara, nagatid sa ating orasan. 11 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Epektibo naman ngayong araw na ito, mga amigos at mga amigas, ang ikatlong bugso ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Senyora, naku, ayaw ko, palagi ko iyak na naman ang aking mga senyora. At batay po sa presyo ng ilang gas station sa Metro Manila, naglalaro po ang presyo ng kada litro ng gasolina sa 68 pesos 20 centavos hanggang
79 pesos and 45 centavos. Habang 81 pesos and 60 centavos hanggang 95 pesos hanggang 84 centavos sa kada litro ng diesel. At tinatayang 121 pesos and 90 centavos sa kada litro naman ng kerosene. Bukod dito, umaaray na po talaga ang mga motorista at patuloy ang kanilang paghimok sa pamahalaan na aksyonan na ang krisis sa langis. Senyor Balita! 12 minutos makalipas ang alas 12 ng inyong panangalian, senyora at mga amigos at mga amigas. Inirekomendaran ng Department of Energy ang pag-import muna ng biofuels bilang solusyon sa posibleng kakapusin ng supply ng langis sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kailangang humanap na ang pamahalaan ng ibang mabibilhan ng produktong petrolyo lalo't na nagkakahirapan na nga sa supply nito, bunsod po ng patuloy na sigalot sa gitnang silangan. At ang mga oil refineries anya na pinagkukunan ng Pilipinas tulad sa China, South Korea at Thailand ay nagsara na. Kaya kailangan makahanap ang bansa ng ibang mabibilhan sa labas ng Asia tulad po ng North at South America, Africa, Australia at Europe. Iminungkay ng kalihim na payagan sana ang pag-import ng biofuels dahil mas mura sa ibang bansa kumpara po ito sa locally produced. Iginit ni Secretary Garin na kapag ang sariling produce na biofuel ang ginamit, makakadagdag pa ito sa presyo ng krudo na napakamahal na dahil pa rin sa gulo ng Middle East. Senyor Balita! Samantala, matapos na ipinakaugnay sa testimonya ng 18 dati umanong Marines, dating Congressman Mike Defensor, dumating na po sa NBI. Ang detalye ng balitang yan iahatid sa atin ni John Rish Calata. John? Rish? Humarap na sa National Bureau of Investigation ang 16 sa 18 ex-Marines na nagbunyag sa umano'y pangungurakot sa flood control projects at ang umano'y panunuhol sa mga investigador ng International Criminal Court. Ito ay bilang tugon sa inisyong sabpina ng ahensya laban kay dating Congressman Mike Defensor at mga naturang dating Marines. Sa isinagawang investigasyon, kinwestiyon ng legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor ang proseso nito. Iginiit na Atty. Topacio na sa halip na tignan ang credibility ng mga ex-Marines, dapat ay imbestigahan ang mga inaakusahan sa inilabas na affidavit. Pinunarin ng abogado ang hakbang ng NBI na kausapin ng paisa-isa ang dating ex-Marines. Anya, kay nahinala ito dahil iisa lamang ang abogado ng 18 dating sundalo. Iginiit din ni Atty. Topacio na panghaharas lamang ang ginawang investigasyon ng NBI sa isinawalat ng mga ex-Marine. Very suspicious po ito at very alarming itong ginagawa nila. Na isasabina nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. So, hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag may nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, matatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Kaugnay nito, nagpahayag din ng pagkadismaya si Defensor sa isinagawang investigasyon. Pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin mo ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nagaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun eh. Di ba? Sa investigasyon niya eh. Ang iimbestigan niya yung krimen na sinasabi ko. Ngayon, batay dun sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla may kasalanan. Gayunman, tiniyak ng dating kongresista na patuloy silang makikipagtulungan sa pamahalaan para mabunyag ang katotohanan hinggil sa isyu ng mga anomalyang flood control projects.
Ako si John Rees Galata, nag-uulat sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Luis Calata. Direktamente mula po dyan sa NBI. Nagatid sa ating orasan, 16 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, nakabalik na po sa bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos po ang kanyang matagumpay na working visit sa New York City ngayong linggo. Ayon kay Pangulong Marcos, naging sobrang productive ang kanyang pagbisita sa Amerika kung saan niya isinulong ang kandidatura ng Pilipinas para sa pwesto ng United Nations Security Council. Anya, hindi niya sinayang ang naibigay na pagkakataon para ipahayag ang panawagan para sa kapayapaan sa buong mundo sa gitna pa rin na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Maliban dito, dumalo rin ang Pangulo sa 70th session ng Commission on the Status of Women kung saan binigyan din ito ang kahalagahan ng edukasyon, pagkakaisa laban sa karahasan sa kababaihan at mas malaking partisipasyon ng kababaihan sa paggawa ng mahalagang desisyon sa lipunan. Nakipagpulong din ng Pangulo kay UN Secretary General Antonio Gutierrez kung saan niya pinahayag ang patuloy na suporta ng bansa sa terrorism at pandaigdigang kooperasyon. Gayun din sa mga negosyante at mga namumuhunan tulad ng US Medical Globe Company at JP Morgan. Senyor Balita! 18 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report tayo sa Senado. Suspensyon ng VAT sa langis agad mararamdaman ayon po sa isang senador. Ang detalye ihatid ni Sally Ortega Bueno. Sally. Ngayong umaaray ang mga motorista sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng lingis, muling sinulong ni Senator Amy Marcos ang kanyang panukalang suspension ng value-added tax o VAT. Sa ilalim ng Senate Bill No. 120 ni Senator Marcos, maaaring ibaba o suspindihin ang 12% VAT sa mga produktong petrolyo upang agad na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga consumer. Agadaan niyang makikinabang ang mga consumer kung VAT ang tatanggalin dahil direktang pinapataw ito sa presyo. Nilinaw din ni Marcos na hindi naman lahat ng sektor ang bibigyan ng diskwento. Tututok lamang ito sa mga maliliit na sektor na higit na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa Middle East tension tulad ng mga tsuper at operator, magsasaka, mga isda at iba pang maliliit na kumukonsumo ng petrolyo. Mas madali rin daw matukoy kung sino dapat makinabang sa ganitong hakbang. Anya, may karanasan na ang pamahalaan sa pagbibigay ng discount sa VAT gaya ng ginagawa para sa mga senior citizen. Nilinaw din ni Marcos na hindi naman lahat ng sektor ay bibigyan nga ng naturang diskwento. Ngayong linggong ito, inaasahang aabot ng halos 85 pesos ang diesel, ang habang 74 pesos ang bawat litro ng gasolina. Kung patutupad ang suspension ng VAT, makakabawas daw ng 8 pesos and 43 centavos kada litro ng diesel at 6 pesos at 79 centavos kada litro ng gasolina. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakal sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Sally Ortega Bueno. 20 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, inaasang tataas ang sigil na sa kuryente ngayong Marso sa mga lugar na sakop ng Manila Electric Company o Meralco matapos itong mag-anunsyo ng dagdag na 0.6427 kada kilowatt hour. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng sigil ay ang pagtaas ng transmission charges na umabot sa 0.2880 kada kilowatt hour. Ipiniliwanag ng ahensya na malaking bahagi nito ay dulot ng mas mataas na gastos sa tinatawag na ancillary services o mga reserbang kuryente na ginagamit upang mapanatili ang katatagan ng power grid at masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa bansa. Ninilaw din ng NGCP na ang mga bayaring ito ay tinatawag na pass-through charges. Ibig sabihin, kinukolekta lamang ang mga ito sa pamamagitan
ng transmission charges ngunit direktang ibinabayad sa mga generation company na nagbibigay ng ancillary services at hindi umano napupunta sa NGCP. Ang naturang bayarin kundi ipinapasa lamang sa mga kumpanyang tumutulong sa pagpapatatag ng grid system. Senyor Balita! May report tayong tatanggapin mula kay Jopel Pelenio. Mula po sa Campo Crame, PNP handa magbigay ng seguridad sa pamamahagi ng fuel subsidy sa PUV drivers. Detalye mula kay Jopel Pelenio. Jopel? Inatasan ng Philippine National Police sa ilalim ng pamumuno ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga commander ng territorial units na makipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga driver at operator na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis. Payag ng PNP, bagamat karaniwang ipinamamahagi ang subsidiya sa pamamagitan ng fuel subsidy cards, may ilang pagkakataon na mano-manong ibinibigay ang ayudang tig 5,000 pesos lalo na sa mga lalawigan. Dahil dito sinabi ni Police General Nartates na mahalagang magkaroon ng maayos na koordinasyon para maihanda ang lahat ng kinakailangang hakbang para matiyak ang mabilis, maayos at organisadong pamamahagi ng tulong pinansyal. Sinabi naman ng General na pamilyar ang PNP sa pagbibigay ng seguridad sa mga kalintulad na aktibidad batay na rin sa kanilang karanasan sa mga nakaraang pamamahagi ng tulong pinansyal, partikular na noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic na maayos na napangasiwaan at naipamahagi sa lahat ng Pilipino ang mga ayuda mula sa pamahalaan. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenio. Para sa impilang may todo lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. Samantala, good news po para sa mga taga Northern Mindanao, ha? Sapagkat binuksan na po ang sa mga motorista yung bahagi ng Bukidnon, Davao Road sa barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Ito po yung matapos yung sinagawang asphalt overlaying ng Department of Public Works and Highways bunsod po sa naganap na landslide sa naturang kalsada noong Oktubre ng nakarang taon. Ayon po sa DSWD, agarang tinapos ngayong buwan ang rehabilitation works ng Buda Road alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos at may layong 140 kilometers na nagsisilbi ang kalsada bilang key interregional highways sa rehiyon na nag-uugnay sa Northern Mindanao at Davao Region. May report tayo mula kay June Samson. Yung mga abusadong gas stations sa Maynila, ayun, binalaan na po. Alamin nga natin ang detalye mula kay June Samson. June! Senyor, binalaan nga ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga kumpanya ng langis na nag-ooperate o maging yung mga may pwesto sa lungsod na huwag abusuhin ang sitwasyon sa krisis ng langis. Tiniyak naman ni Mayor Isko Moreno na mananagot ang sinumang kumpanya ng langis kapag napatunayang sinasamantala ang sitwasyon. Iginiit pa ni Moreno na dapat ay nakakasunod sa price adjustments ang mga gas stations sa Maynila na itinakda ng Department of Energy. Kaya posibleng niyang ma-revoke o bawiin ang mga permit ng mga gas stations na mapapatunayang lumabag sa naturang patakaran. Inatasan na rin ni Yorme Isko ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan na mag-ikot at i-monitor ang lahat ng mga gasolinahan kung tama at sapat ang itinakdang presyo ng kanilang produktong petrolyo. Kasabay nito'y hinihikayat ng Manila LGU ang publiko o yung mga motorista na i-report sa kanila o kaya naman ay sa DOE ang mga gasolinahan na nagsasamantala sa sitwasyon. Patrol 24, June Samson. Hindi lang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, June. At siyempre, babalik po kami para sa mga karagdagang mga detalye pa rin ng ating mga pangunahing mga balita at report. Mula pa rin sa mga kagapay natin, ang bumubuo na reportorial team ng DWIZ Radio at 23 TV. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. 26 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. That time check was brought to you by... Dali at tuloy-tuloy pa rin ang inyong panangalian. May nananangalian ba ba? O nagkakape na yung iba?
Sa mga 31 minutos na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. Siyempre yung iba baka na-delay ng pananghalian. Ano? Kaya patuloy pa rin ang pananghalian ninyo. Habang tuloy-tuloy ang pananghalian nyo, tuloy-tuloy din ang pag-atid namin sa inyo ng mga pangunahing mga balita at report. Mula pa rin sa mga kagabay natin ng mga bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Dalit 23 TV ngayong araw na ito ng Huwebes. Oy, Jacob, tandali lang ha. Bibigyan ko lang ng pansin itong special report natin mula sa PCSO. Ang PCSO po ay nagsagawa ng medical dental mission dyan po sa Pila, Laguna. Okay, tingnan natin ang report mula po kay Angelo Baño. Nagsagawa ng medical and dental mission ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa Pila, Laguna sa pangunguna ng PCSO Medical Services Department katuwang ang lokal na pamahalaan ng Pila at Rural Health Unit. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang medical consultation, electrocardiogram, tooth extraction at pamamahagi ng libreng gamot at bitamina. Karamihan sa mga nakinabang sa programa ay mga senior citizen, bata, persons with disabilities at iba pang residenteng may karamdaman. Ayon sa PCSO, bahagi ang aktibidad ng patuloy nitong layunin na mapalawak ang access ng mga Pilipino sa libreng serbisyong medikal. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Kaya sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil po sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya mo ay mayroong kasamang kawang gawa yan. 33 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Balik tayo sa tuloy-tuloy namin pag-atid ng mga report at mga balita. Mga detalye ng mga balita pa rin na ating ngayong araw na ito ng Huwebes. Matala, nagbabalik si Celia Ortega Bueno dyan po sa Senado. Malawak ang paggamit ng EV o yung electric vehicle sa bansa. Ayan, isinusulong na po sa harap ng sobrang pagtaas ng presyo ng langis. Marami nang gumagamit ng electric, ano? Kaya dapat talaga electric ang gamitin. Pati nga may buses tayo yung lab bus, electric yan Na mabuti timing ang ginawa ng Pangulo. Meron na tayong ganyan Siya ang nagpalagay ng lab bus na electric. Okay, alamin natin ang detalye mula kay Celia Ortega Bueno. Kailangan ng bilisan ang ating transition patungo sa paggamit ng mga EV o electric vehicle dahil makatutulong ito upang maprotektahan ang lokal na ekonomiya mula sa fuel shocks o sobrang pagtaas ng presyo ng langisa. Itiniyag ni Senator Sherwin Gatchalian makarang igiit na dapat magsilbing wake-up call ang patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Paraan niya mabawasan ang epekto na mataas sa presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East, kailangan bilisan ng pamahalaan ang kinakailangan suportang infrastruktura gaya ng mga charging station upang mahikayat ang mas maraming organisasyon at individual na gumamit ng EV. Sa ilalim ng Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle Industry o CREVI, may konserbatibong target ang pamahalaan na magkaroon ng bansa ng 7,300 vehicle charging station sa taong 2028 kumpara sa mas ambisyosong layunin na 66,500. Ang CREVI pinatupad kasunod ng pagsabatas ng Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA noong 2022 na inakda ni Gatchalian upang suportahan ang paggamit ng EV sa buong bansa. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Shelly. Direktamente mula pa rin po dyan sa Senado. Nagatid sa ating orason, 35 minutos na. Makalipas ang alas 12 pa rin ang tanghali. Tuloy-tuloy ang pananghalian natin, pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-atid namin sa inyo ng mga tampok at mga pangunahing mga balita. Samantala, nagbabalik si June Samson ng ating Patrol 24. Yung plano daw pag-abroad ni Senador Estrada, naku, tinabla ng DOJ. Ang detalye niya mula kay June Samson. June? Senyor, diretsahang nagpahayag ng pagtutol ang Department of Justice sa anumang musya
pawalang bisa sa precautionary hold departure order na inilabas ng Manila Regional Trial Court laban kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Kaugnay niya na iginiit ni DOJ spokesperson Atty. Polo Martinez na may sapat na basihan para manatiling epektibo ang PHDO. Ito ang reaksyon ng DOJ matapos naghain si Estrada ng mosyon sa Sandigan Bayan para payagan siyang bumiyahe sa Hong Kong, Macau at Japan mula March 31 hanggang April 5, 2026. Ipinaliwanag ni Martinez na ang PHDO ay utos ng mababang korte kaya ito rin mismo ang maaaring bumawi nito. Si Estrada ay naharap sa 11 counts ng graft kaugnay sa umano'y maling paggamit ng kanyang Priority Development Assistance Fund sa pork barrel scam noong 2013. Bukod dyan ay may kinakaharap pa siyang reklamong plunder dito sa DOJ kaugnay naman sa umano'y anomalya sa flood control projects. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, John Samson. Samantala, kulang ang ipamamahaging fuel subsidy ng Department of Transportation para po sa sektor ng transportation sa gitna po ng malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo dulot ng sigalot dyan po sa Middle East. At ito po ang inamin ni National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines at National Public Transport Coalition President Ariel Lim. Matapos i-anunsyo ng DOTR na sisimulan ng ipamahagi ang subsidy sa March 17. Gayunman, iginit ni Lim na kinapos ang kalkulasyon ng pamahalaan dahil hindi aabot ng 10 araw ang 1,500 pesos na subsidiya para po sa mga tricycle driver. Yung 2.5 billion talagang kukulangin. Unang-una sa tricycle pa lang po ang binigay na datos is 723,000 lang. Million po kami. Ang dami pang hindi na mabibigyan. Di 3 araw lang po ubos na yon. Kaya medyo may maliron sa kwentada na sinasabi nila natatagal daw ng pang 10 araw hanggang 2 linggo yung 1.5. Mukha pong mali, no? Even do sa mga jeepney, ko alam kung aabot din pero sa tingin ko po hindi, no? Samantala, umapila rin si Lim sa pamahalaan na ipamahagi sa tamang paraan ang ayuda dahil po sa posibleng irregularidad na kakaharapin sa sandaling simulan na ang distribusyon ng subsidiya. Kung natatandaan ninyo nung pong nakaraang mga ayuda dun sa nagkaroon po tayo ng pandemic, hindi po kami nakatanggap eh. Kaya ngayon nahanap po nasa ng pondo noon. Diba? Ngayon po baka gano'n na naman mangyari din. Paano natin makukuha yan? Baka po mamaya mapili lang yung mga mabibigyan. Di ang laki pong problema dun sa hindi nakakuha. Kaya po yung mga district representative din na mga nasa sulok like Diracatanduane, sa Mindoro, no, sa Romblon, medyo nag-react kasi talagang hindi rin nila alam kung paano makakuha yung mga constituent nila sa distrito nila. Tinig ni NACTODAP at NPTC President Ariel Lim sa panayam ng DWIZ. 39. Senyor Balita! 39 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita at report mula pa rin sa mga bumubuo na reportorial team ng DWIZ Radio 23 TV. Nagbabalik si Celia Ortega. Bueno! Ano nga lang batas na naglalayong turuan ng mga OFW at kanilang pamilya kung paano mag-ipon ng pera. Ayan. At lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado. Detalye mula kay Celia Ortega. Bueno. Celia! Matutuldukan na ang dumaraming insidente na umuuwing luhaan ng ating mga bagong bayani o mga OFW dahil matapos magtrabaho ng dekadang taon sa ibang bansa ay wala ni sentimong ipon. Itinayag ni Senate Committee on Migrant Workers Chairman Senator Raffy Tulfo makaraang ikalugod na naaprubahan na sa second reading ng Senado ang Senate Bill No. 1910 o yung Free Financial Literacy Education for Overseas Filipino Workers and their families. Ayon kay Senator Raffy na principal sponsor at author na naturang panukalang batas, layunin nito na turuan ng mga OFW at kanilang pamilya paano mag-save ng pera. Saklaw nito ang mga OFW, land-based o sea-based, dokumentado man o hindi, pati na rin ang kanilang pamilya ang mga dependent. Makatutulong anya ang panukala na mabigyan ng sapat na kaalaman ng ating mga OFW
OFW tungkol sa pag-iimpok habang nagtatrabaho sa ibang bansa para pagbalik nila sa Pilipinas ay meron silang sapat na ipon na pera. Sa ilalim ng panukala, lahat ng OFW ay sasailalim sa mandatory at tuloy-tuloy na financial education o literacy training seminars na magiging bahagi ng pre-departure orientation seminars o PIDOS para sa mga OFW na papaalis ng bansa. Tuturuan din sila mag-impok, mamuhunan, mag-invest at iba pang paraan para alagaan, palaguin at protektahan ang kanilang pinaghirapang kita nang sa gayon ay hindi sila uuwing empty-handed kapag bumalik na sa bansa. Pinasalamatan ni Senator Tulfo ang kapwa niya mga mamabata sa mabilis na at napapanahong pag-aproba ng kanyang panukalang batas para sa kapakinabangan ng ating mga bagong bayani. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maganda yan, engineer, ha? Maganda yung panukala na yan dyan ni Senator Tulfo sa Senado dahil alam niyo naman ng mga Pilipino ubos biyaya. Di ba? Ganyan tayo eh. Lalo na kung dollars, dollars yan. Parang nalalasing kaagad tayo sa dami ng pera natin. Pero hindi nyo alam, madaling ubusin yan. Maliniwala kayo, isang araw lang yung kinita nyo, kaya niyang, bukas niya, wala na. Kung hindi ninyo i-manage ang paggastos. Kaya napakaganda yung panakalang yan. Sana po matuloy yan. 42 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik si John Rhys Calatan. LTFRB Mimaropa ininspeksyon ng mga PUV terminals sa El Nido, Palawan. Ang detalye niya ni John Rhys. John? Pinangunahan ni LTFRB 4B Regional Director Enrico Moreno Bautista ang inspeksyon sa ilang PUV terminals sa El Nido, Palawan. Kasabay nito, nakipagpulong siya sa mga terminal operator, driver at dispatcher kabilang ang pamunuan ng Yolanda Joy Terminal at Beach Bus. Binigyang diin ni Bautista ang kahalagahan ng roadworthiness ng mga sasakyan, pagsunod sa tamang pamasahe at pagkakaroon ng kumpletong dokumento bago bumiyahe. Kasabay nito, nagsagawa rin ang Mimaropa Regional Director ng monitoring laban sa mga kolorum na sasakyan. Patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng LTFRB sa mga transport stakeholder upang matiyak ang ligtas, maayos at maasahang pampublikong transportasyon sa El Nido. Ako si John Rhys Calatan para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, John Rhys. Nagatid sa ating orasan 44 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala may report si Jopel Pileño. Publiko, hinimo po ni General Nartates na i-report ang mga bastos at hindi maayos na serbisyo ng mga pulis. Alamin nga natin ang detalye ng balitang yan mula kay Jopel Pileño. Jopel! Pinaalalahanan ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng miyembro ng PNP, partikular na ang mga police frontliners, na pairalin ang paggalang at panatilihin ang pagiging profesional sa pakikitungo sa publiko, lalo na sa mga humihingi ng tulong. Babala ni Police General Nartates na papatawan nila ng kaukulang parusa ang sinumang pulis na mapatutunayang bastos at hindi tinulungan ng maayos ang mga humihingi sa kanila ng tulong sa mga himpilan man ng pulisya o sa mga lansangan. Ginawa ng PNP Chief ang paalala kasunod ng isang insidente sa Bahrain na may isang kawani ng pamahalaan ang nagpakita ng kawalan ng paggalang sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Inatasan din ni General Nartates ang mga hepe ng pulisya at mga pinuno ng iba pang unit ng PNP na tiyaking gumagana ang lahat ng police helpline para madaling makontak ng mga mamamayan kapwa na ng mga nasa loob o labas man ng bansa. Pinaalalanan din ito ang mga opisyal ng PNP na huwag abusuhin ang kanilang kapangyarihan kasabay ng paghimok sa publiko na i-report ang mga abusado o bastos ng mga kawani ng gobyerno. Ito si Patrol 17 Jopel Pileño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel Pileño. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita at report mula pa rin sa mga kagapay natin ng bumubuo na reportorial team ng DWIZ Radio at 23 TV. Babalik po kami pagkalipas po lamang na mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 46 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
O makalipas ang alas 12 ng tanghali at tuloy-tuloy pa rin tayo sa pinakahuling bahagi ng ating paghatid sa inyo ng mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-12 ng buwan ng Marso. Samantala, mayroon lang pong paalala sa atin ng PAGCOR. Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M o 2 million nationwide Link Bingo event sa March 29. Pangungunahan po ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin ng sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Puente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 bilyong pisong jackpot prize ang naghihintay po sa ika-10 at huling laro habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang 9 na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makakatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. At ang Link Bingo Series ay bagay ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para po sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935 o 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari pong bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang Official Casino Filipino Facebook page para po sa iba pang updates. 52 minutes o 52 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Nagbabalik si John Vizcarata. Taxi at motorcycle taxi drivers, ayun, nananawagan na. Yung mga para nananawagan po sila sa fuel subsidy. Alamin nga natin ang detalye mula kay John Brice. John! Kabilang na rin ang ilang taxi at motorcycle taxi drivers sa mga nananawagan sa pamahalaan para mabigyan sila ng subsidiya sa langis. Ito ay sa gitna pa rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa nagpapatuloy na girian sa gitnang silangan. Ayon kay Junilo Gumokdos, isang MC taxi driver, hindi na sapat ang kanyang kinikita para tustusan ang kanyang pamilya. Tulad ng ganun, subsidy sana kung mayroon sana. Kasi kahit ilang piso pa yan mabigay sa amin, laking tulong talaga sa amin yan. Siyempre, kung magbabawas yung tax sa langis, siyempre magiging na rin, mag-adjust na rin ang presyo. So magiging mababa na, hindi na siya pataas ng pataas. Gayunman, para kay Rene Akuin, isang taxi driver, bagaman may krisis sa langis, hindi pa napapanahon ang pagtataas ng flag rate sa mga taxi. Sa taxi? Hindi, ayaw ko. Kasi pagka ganun kasi itaas, yung commuter naman ang maapektuhan. Tapos yung sweldo, hindi rin naman agad-agad maitaas. Ang ating solusyon nito, yung sana maibsan yung tax ba? Yung tax, huwag na niyang i-tax kasi lalong tataas lang ang gasolina eh. Mataas na nga ang angkat natin. May tax pa, di halos malaki ang dinadagdag. Ako si John Riz Galata, nag-uulat sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat John Riz. Samantala, tiniyak din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na patuloy ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga maliliit na naman nating mga mangingisda sa gitna po ng pagtaas ng presyo ng petrolyo na dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Nazario Breguera, Chief Information Officer at tagapagsalita ng BIFAR, matagal nang ipinatutupad ang programa bago pa man sumiklab ang krisis sa gitnang silangan. Binigyan din ni Chief Breguera na layon ng subsidiya na tulungan ng mga municipal fisher folk na may bangkang hindi lalampas sa 3 gross tonnage na patuloy na makakapalaot sa kabila ng mataas na presyo ng krudo. Senyor Balita! Nagbabalik si Jelly Mendez mula sa kamera. Studiya ni Ramil Madriaga ipinalilipat na po sa House Committee on Justice. Ang detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Senyor, hiniling ni Akbayan Party List Representative Jel Jokno
na mainipat ang kustudiya ni Ramil Madriaga sa House Committee on Justice. Kasunod ito ng request ni Jokno kay Batangas Representative Jervin Luis Ro, ang chairperson ng komite na dumidinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Jokno ang kahalagahan na matiyak ang kaligtasan ni Madriaga, ang sinasabing dating personal aide ni VP Sara. Itinuturing kasi si Madriaga na vital witness sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente dahil na rin sa sinumpaang testimonya nito na bahagi ng batayan sa 3rd at 4th impeachment complaints, partikular yung milyong-milyong piso na kinukuha nila sa Confidential at Intelligence Fund. Bukod pa dito ang alegasyon ng droga at ang kampanya ni VP Sara sa napinanduhan umano ng mga nasa likod ng POGO operations. Ang naturang request ay sinuportahan ng mga kapwa mambabatas, kabilang na nga sina Akbayan Party List Representative Percy Sandanya at Dinagat Island Representative Kaka Bag-aw. Naniniwala ang mga endorser ng impeachment complaints na ang pagharap ni Madriaga sa impeachment proceedings ang gigiba sa depensa ng kampo ni VP Sara. Sa ngayon, ang korte ang may hawak ng custody ni Madriaga at kasalukuyan siyang nakaditine sa BJMP facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Direktamente sa kamera. Samantala, nagbabalik ulit si John Viz. National Agri-Fishery Research for Development Summit 2026. Ikinasa na po ng Department of Agriculture. Okay, go ahead, John Viz. Isinasagawa ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural Research ang National Agri-Fishery Research for Development Summit 2026 sa Royce Hotel sa Clark Freeport Zone. Tinitipon ng 3 araw na summit na ito ang mga kinatawan mula sa mga ahensya ng pamahalaan, mga academic institution at mga stakeholder mula sa pribadong sektor upang talakayin ang mga inisyatiba sa pananaliksik, mga umuusbong na teknolohiya at mga strategic programs na naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan ng bansa. Tampok din sa summit ang mga plenary at workshop sessions na nagbibigay diin sa mga makabagong pananaliksik, pagtutulungan ng iba't ibang sektor at mga pinakamahusay na practice na sumusuporta sa napapanatiling pag-unlad ng agrikultura at tumutulong sa pagpapataas ng productivity at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Magtatapos ang naturang summit bukas, Marso 13. Ako si John Riz Galata para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, John Riz. Balikan natin si John Samson. My report. Senador Jingo Estrada, personal na nag-hain na ng counter affidavit sa DOJ, kaugnay sa plunder case at iba pa. Okay, John? Okay. Jun? Senyor, nakapaghain na ng counter affidavit kanina sa Department of Justice si Senator Jinggoy Estrada at personal itong dumalo at pinanumpaan ang kanyang kontrasalaysay. Sinabi ni Attorney Bianca Soriano na ang counter affidavit ng senador ay para sagutin ang reklamong plunder kaugnay sa flood control projects. Samantala, bukod sa plunder ay sinampahan din siya ng National Bureau of Investigation ng reklamong direct at indirect bribery. Nakapalooban niya sa isinumiting kontrasalaysay ang pag-question sa reklamong inihay ng NBI dahil hindi niya nasunod ang requirements sa paghahain ng complaint affidavit. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Bago tayo tuluyang magwakas, maraming salamat, John. Bago tayo tuluyang magwakas, mensahe mula po kay Boss Edgar Cabangon. There are people who are educated but unhappy, rich but sad, talented but depressed, pretty or handsome but rejected. What makes them that way? No matter how valued you are, but life without God leads to emptiness. Thank God. Oh, thank good. And thank God. Thank God. At sumayin niyo po ang kabuuan ng ating palatuntunan ngayong araw na ito, ang ating mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes. At siyempre, susunod na
ang Pilipino o Tulay Pilipino. Kasama natin sina Tony Rose Gaida at Angelo Baño sa loob lamang ng ilang sandali. At si Senyor Pacheco, minsan po nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta mañana!